Usapang Maricel Laksa, Donnie Pangilinan at Pamilya Pangilinan. Naimbitahan po kami sa press con ng game, GG. Ano nga ba ang ibig sabihin ng good game? Good game. Oo, na ito yung kauna-unahang esports movie na mapapanood ninyo na very soon sa ating mga sinihan. At ang laki ng involvement ng Pamilya Pangilinan sa project na to, kasi mula kay Sir Anthony, kay Maricel, hanggang sa anak nila si Hannah, and of course si Donnie. Talagang nag-invest sila ng hindi naman birong amount din para maiproduce po itong ganitong klaseng movie na tumatalakay sa pros and cons ng esports na alam mo yung mga games natin na usong-uso nitong mga nakalipas na matatawag natin mga at least a decade back or more than 10 years ago, na talaga naman lalo ngayon na ang gadget ng mga bata ay talagang nakatuon na sa mga cellphone and everything. At lahat ng mga cellphone na yan, sigurado ako may mga apps dyan tungkol sa mga games. And ginawan nga po ito ng pelikula, ginawa ng project ng Pamilya Pangilinan. And sino pa ba naman ang hindi pwedeng magbida dito or hindi naman ito advocacy film, but this is a film na pinapakita yung, sabi ko nga kanina, yung pros and cons, but at the same time hindi naman ina-advocate nitong pelikula na ma-involve heavily ang mga tao sa game, but more on ma-understand, maunawaan nila, maintindihan nila, at saka makarelate sila sa kung bakit nagiging bahagi na ng kultura ng mga tao ngayon. Again, ang mga tao maging bahagi na ng buhay nila ang, alam mo yung, ang paglalaro sa mga gadget. Yun yung pinaka-essence nung good game na pinagbibidahan ni Maricel Laksa, ni Baron Geisler, tapos sino yung maliit na Tapaching, si Golda Ceron, tapos si E.G. Boy Flores ba yun? And of course si Donnie Pangilinan, na talaga for the very first time makakasama niya na umaarte ang kanyang ina, diba? Nasabi nga niya, inamin niya na talagang dream, isa sa mga nasa bucket list niya ay makatambal ang kanyang award-winning mother, na talaga namang si Maricel Laksa nung time namin. Talagang kaidaran ko yan si Maricel, no? At hindi lang kami naging classmate niyan sa UP, basta nagsasalubong kami sa mga hallway niyan. At naging kasamahan ko rin niya sa DZMM, sa teleradyo. At kung hindi ako nagkakamali, itong si Hannah, isa yata yung bata noon na nakapepto ko. Alam mo yon, no? Yung kachika-chika ko siya sa kung anong mga, kasi ang galing niya makipag-usap, humihingi siya sa akin ng mga tips, ng mga payo, ganyan-ganyan. Ako naman daldal na hindi ko alam na sobra pala niyang na-appreciate, sobra pala niyang na-admire yung ating naging karanasan sa industriya. And hindi ko lang siya nakausap that time nung maimbitahan nga kami sa presscon, kasi nga, sa presscon, kasi nga nagmamadali rin kami at meron kami ka-segue pang mga presscon ng araw na yon. Besides, umuulan, ang lakas, kaya hindi ko na siya nahanap. Pero kung hindi ako nagkakamali, siya yung nakausap ko that time sa makeup room ng ABS-CBN, ng DZMM. And dahil magkasunod yung programa namin ng mama niya, at nagbigay pa nga sa akin ng mahabang yung pasasalamat si Maricel Laksa. Hinanap pa niya yung number ko, tapos nagpasalamat siya. Alam mo, si Maricel Laksa, si Sherlyn Gonzalez, ito yung mga klase ng artist. Kasi naalala kong bigla, si Sherlyn, di ba, kunento ko sa isang vlog ko na sobrang din naman siyang sa burol ni Manay Ethel, nilapitan ako para magpasalamat lang siya sa napakasimple lang naman na vlog episode na ginawa ko for Atasha, na ngayon naman kita mo naman ang ginagawa sa It Bulaga, Bonggambo, ay sa It pala, sa It, wala na yung Bulaga, sa It, sa TVJ It, na ang talagang ang galing-galing naman ng bagets. So, Maricel Laksa, Sherlyn Gonzalez, yan yung mga kapanahunan namin na talagang namamayagpag po ang inyong lingkod bilang talent manager, bilang writer, bilang editor, at bilang director, o diba? At bilang publicist, diba? Sa sports, sa lahat-lahat ng dyaryo na sulatan na namin, mga magazine. So,
natutuwa ako pag naiinkwentro ko sa mga panahon ulit ngayon kasi 2023 na iba na talaga panahon, hindi na namin kilala ang mga bata, pero yung mga parents po nila nakakasalamuhan namin yan. Kaya itong si Donnie, nung sinabi niyang proud siya, mama's boy siya, at hindi niya ikinahihiyang aminin yun sa lahat, napakabongga ng bata. Kaya sabi ko, no wonder pinagpapala ka. At ang laki sa kanilang pamilya, ha, Anthony, Maricel, etc. sa pamilya nila, pinakamalaking na invest dito si Donnie. Kaya suportahan nyo itong good game na to, dahil sabi ko nga, hindi naman ito nagsusulong para maging, alam mo yung maingganyo lahat na maglaro sa mga gadget or what, kundi para ipaintindi lang or maintindihan natin kung bakit sa panahong ito, 2023, sa dekadang ito, sa pag-evolve ng mundo, sa pag-evolve ng social media, may mga ganito tayong klaseng application, may mga ganito tayong klaseng improvement man or development man na siguro dapat na maano natin ng mga tao, ma-relate sa atin ng mga magulang natin, ma-relate sa atin ng mga, alam mo yun, para isang paraan din ito para makipag-communicate tayo sa ating mga anak. O, di ba? Ganun kasimple yun. Nakakatuwa lang. And Donnie, sinabi na rin niya, in-explain naman niya, kasi syempre baka magtanong na naman ng mga Don Bell fans kung bakit hindi kasama dito si Bel Mariano. Kasi nga, di ba, sinabi na rin natin sa mga previous episodes natin na sinusubukan naman ng kapwa management nila, ng mga handlers nila, na gawan sila ng mga separate na mga projects na mag-identify naman sa kanila bilang individual na, alam mo, mga individual na mga artist. Di ba si Belle nagkaroon na siya ng sarili niyang concert, and si Don nga ito, si Donnie nga ito magkakaroon ng sarili niyang movie. And then again, meron naman silang together naman na promote na din po natin dito na magsisimula na nga ngayong October next week sa Netflix. Tama ba ako? Ngayong October na yung mauunang Netflix, and then this month din yan na October, yung kanila namang, ayun na nga, Can't Buy Me Love, na napapanood na natin, na napakagandang trailer naman sa mga kapamilya platform, kapamilya network at iba pa. Diba, saya lang. So ito, proyekto ito ni Donnie, hindi naman siguro ipagdadamot ng mga Don Bell fans na bigyan din ng support ito kahit wala dito si Bell. But the thing is, ito ay klase ng project na, alam mo yon, ginagawa nila para siguro matest at the same time may ipakita nila na kaya rin naman nilang tumayo sa kanilang mga sari-sariling pa. But it doesn't mean na hindi sila nagtutulungan bilang magka-tandem o magka-love team, kasi nga dito nga sa ang ganda nga ng positioning kumbaga ang ganda nga ng mga tawag dito kumbaga sa kalendaryo, 'di ba, nauna si Belle nag-solo concert, sinuportahan ni Donnie, ang daming naghahanap kay Donnie doon. And then, eto ngayon, susundan ni Donnie na may pelikulang Good Game, na pelikula naman. And then, after that, eto na tayo sa Can't Buy Me Love, na silang dalawa naman ang magkasama. Yun lang, happy lang, happy life. Love lang tayo lahat. And kung meron din naman tayo extra money dyan, sabi nga na ni Anthony Pangilinan at saka ni Maricel Laksa, support lang ng konti. Yun lang po naman And again, Good Game, papalabas na po ito sa ating mga sinihan very soon. Unang-unang esports na mapapanood po natin. Again, ako ang inyong lingkod, Papa Abera Palambet Nabus, nagpapasalamat.